Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayumi sa Usapang Batas sa DZXL News na kung saan may programa ko mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Abangan niyo po ako dyan ha. At ngayon naman ay magbibigay po ako ng isang komprehensibong lecture outline na pinagsama ang kasaysayan ni Tomas Cloma, ang legal na pagkakakuha ng ating bansa sa kalayaan na Group of Islands at ang kasalukuyang issue laban kay Senator Marcoleta. Ito po ang ating tatalakayin at ating pong hihimayin kung ano ba ang dahilan ni Senator Marcoleta kung bakit nile-let go niya itong kalayaan na Group of Islands kaya siya ay napupulaan ng ating mga kababayan ngayon na bakit naman gano'n, no? Tayo ang may control dyan, tayo ang may-ari ng mga islands na yan. Pagkatapos ibibigay nyo na lang, isusuho nyo na lang basta-basta sa ibang bansa. So medyo galit ang ating taong bayan tuloy kay Senator Marcoleta. So tingnan natin yung kasaysayan muna at yung legal na laban para sa Kalayaan Group of Islands. Paano naging atin yan? Saan ba nag-umpisa? Okay? Umpisahan natin yung pagkakatuklas niyan. Yan po ay natuklasan ni Tomas Cloma at ang pinangalanan niyang Freedom Land yan. Mula noong 1947 hanggang 1956, si Tomas Cloma ang medyo tumatayong nagmimiyari ng Kalayaan Group of Islands. So lumalabas dito sa kasaysayan natin, ang claim natin sa Kalayaan Group of Islands ay hindi nagsimula sa giyera, kundi sa pangingisda at pangarap ng isang sibilyan na tao. Walang iba kundi si Tomas Cloma. So, sino ba tong si Tomas Cloma? Si Tomas Cloma po ay isang abogado. Isa pong negosyante yan na may-ari ng parang negosyo tungkol sa pangingisda. At founder po yan ng Philippine Maritime Institute. No? Hanggang ngayon yata nag-exist pa yan na kolehiyo dito sa Maynila. So noong 1947, habang naghahanap ng bagong fishing grounds, nadiskubre ng kanyang grupo ang mga isla na walang nakatira na tinawag ni Tomas Cloma na Freedom Land. So ibig sabihin, simula po noong 1947, yan po ay inoccupy ni Tomas Cloma at naglagay siya ng bandera diyan sa sa islands na yan, yung Group of Islands na yan. So ginamit ni Cloma yung prinsipyo na res nullius. Ibig sabihin, no one owns the islands, no? Land belonging to no one, res nullius. Dahil walang ibang bansa ang naka-okupa doon, itinuring ni Tomas Cloma ang Kalayaan Group of Islands bilang kanya. Pursuant to the principle of res nullius. Okay? So, siyempre, abogado yan. So, ang next step na ginawa niya, nagpadala siya ng notice to the whole world na nagtatatag sa Freedom Land bilang isang bagong bansa na hiwalay sa Pilipinas. So, medyo takmao. So, lalabas dito, siya yung head of the state ng nasabing Group of Islands. Kaya lamang noong 1974, siyempre martial law na at nagkakainatan na dyan sa may West Philippine Sea at nagiging agresibo na ang China, nagiging agresibo na din ng Taiwan at Vietnam sa pag-angkin dyan sa mga Group of Islands dyan sa may West Philippine Sea. So ang ginawa ni President Marcos ay kinausap itong si Tomas Cloma na isurrender sa gobyerno ang Group of Islands noong 1974, pero parang hindi nagkasundo. Kaya ang ginawa ni President Marcos Sr. ay ipinakulong si Tomas Cloma sa Camp Crame sa kasong usurpation of authority.
At alam niyo ba kung ano ang tunay na dahilan bakit siya ipinakulong? Kailangan na kasi ng gobyerno nung time na yon, no, na dapat may legal na hawak na dokumento doon sa isla na yon, no, ang ating bansa dahil nape-pressure na tayo mula sa China, sa Taiwan at Vietnam dahil inaangkin na din nila yung yung group of islands na yan. So sobrang agresibo ang China, Taiwan at Vietnam sa pag-angkin sa Spratly Islands. Kung gaya't napilitan si Ferdinand Marcos, nakasuhan si Tomas Cloma ng usurpation of authority at ipakulong sa Camp Crame. So ang nangyari doon, napilitan si Tomas Cloma, no, na para makalaya, pinapirma si Cloma sa isang dokumento kung saan isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa Freedom Land, sa gobyerno ng Pilipinas. Alam niyo po ba kung magkanong halaga ang kanyang natanggap na bayad, no, sa pagkakapirma ng deed of assignment? Napakalaki. Piso ang binigay sa kanya ng gobyerno. So, yun, pagkatapos ng pirmahan na yun, no, nag-issue ng presidential decree si Ferdinand Marcos Sr. Ito na yung opisyal na batas na nag-annex sa Kalayaan Island bilang isang munisipyo ng Palawan. Dito, formal na naging bahagi ng ating mapa ang Kalayaan Island. So, nagkaroon na dyan ng occupants, no? Gumawa tayo ng munisipyo dyan. Nagkaroon ng gobyerno, nagkaroon ng mga Pilipino, nagkaroon ng eskwelahan. Kompleto, may mga healthcare facilities. Lahat, meron. So, ibig sabihin, tayo yung naka-discover, tayo yung nag-occupy atin yung mga lupain na yan. Okay? So, sagutin ngayon natin yung punto ni Senator Marcoleta. Yung gusto niya kasing i-let go ang Kalayaan Group of Islands, no? Hindi niya siguro nalinawan na nakuha natin ang mga isla na yan sa pamamagitan ng effective occupation. Yung pagtira doon ng ating mga sundalo, pagtira doon ng mga sibilyan, tayo ang nagtayo ng eskwelahan, may mga opisina na rin doon, at actually ang daming mga Pilipino doon na lumaking doon na nag-aral dahil sa mga ipinatayong eskwelahan ng ating pamahalaan. Kung di ako nagkakamali, may nabanggit pa nga si Senator Marcoleta na itong Kalayaan Group of Islands ay lagpas-lagpas na doon sa exclusive economic zone, yung 200 nautical miles. At kung lagpas na to sa 200 nautical miles, wala tayong matibay na pinanghahawakan para maging atin to. So, nakapagsalita tuloy siya na i-let go na yan. At hindi malinaw, no, ang ating pagkakasakop dyan. So, exclusive economic zone. Ano po ba yan? Yung exclusive economic zone or EEZ, ito po yung karapatan sa yaman ng dagat sa loob ng 200 nautical miles mula sa ating dalampasigan. Ayan yung yaman dagat katulad ng mga isda na nandiyan dyan, yung langis, no, na sinasabi nating mayaman yung area na yan sa langis. Okay? Kaya mali sa argumento ni Senator Marcoleta is that, yun nga, ulitin ko, na dahil ang Kalayaan Group of Islands ay labas sa ating 200 nautical miles sa exclusive economic zone, dapat na daw i-let go. Bigay na natin yan, no, sa China or Taiwan or Vietnam, kung ano man ang gustong ibig sabihin ng senador. Ang pagmamay-ari ng isla, yung sovereignty dyan ay hindi nakadepende sa distansya mula sa mainland. Kahit malayo ang isla, hanggat meron kang legal na titulo at epektibong pamamahala, gaya ng ginawa ni Tomas Cloma at ni Ferdinand Marcos Sr., sa atin yun.
So, pasalamat nga tayo do sa dating Presidenteng Marcos Sr. sapagkat nakagawa siya ng paraan upang ang titulo nitong Kalayaan Group of Islands ay mapunta sa atin. Dahil ang nakadiskubre ay isang Pilipino ang nag-occupy, no, yung gobyerno ni Marcos Sr. nilagyan ng eskwelahan, nilagyan ng opisina ng gobyerno, lahat upang maging effective ang occupation. So, bakit ginawa ng dating President Marcos Sr. yun? Kasi pag binitawan natin ng Kalayaan Group of Islands, madaming implikasyon yan, no? Na maaring maging disadvantage on our part. Mawawalan tayo ng first line of defense sa West Philippine Sea. Importante yan. Siyempre, depensa yan. Mababaliwala ang sakripisyo ni Tomas Tluma at ang legal na pundasyon ng ating bansa. Pinaghirapan din ng dating Pangulo yan. Gumawa ng paraan para makuha natin ang titulo niyan. So, mababaliwala, di ba? Siguro dapat basahin ng isang mambabatas ang kasaysayan nitong Kalayaan Group of Islands. Pag sinuko mo din yan, mababawasan yung teritoryo natin at mawawalan ng tahanan ng mga Pilipinong naninirahan sa Pag-asa Island. Di ba? So, mababaliwala lahat ang effort na ginawa ng isang pribadong mamamayan at ng dating pamahalaang Ferdinand Marcos Sr. Nakagawa na nga ng legal na paraan tapos ile-let go mo lang yan sa ibang bansa para tuluyan na tayong palayasin sa sarili nating bakuran. Hindi naman siguro tama yun. So, yan po ang kasaysayan kung paano natin naangkin at naging atin legally ang Kalayaan Group of Islands at anong batas, no, ang lumabas upang yan ay legal na napa sa atin, no, during the Marcos Senior Administration. So, hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, no